ayaw na daw niya ng maganda katulad ng asawa niya. So pangit ako ganon. Inisto ko yung asawa niya kung mala prinsesa ba talaga ang ganda. Pero hindi hamak na mas maganda naman ako. Feeling ko ginagamit lang niya ako para makamove on. Paranoid ba ako or makitid lang ang utak? 12 years old ako nang una akong magka-crush. Nagbakasyon kasi ako nun sa mother side ko. Gwapo siya pero tahimik lang, hindi kagaya ng mga kalaro namin. 14 lang siya nun at katulong siya ng tatay niya sa bukid. Madalas ko lang siyang sinisilip sa bintana kapag dumadaan pero hindi man lang siya lumilingon sa akin. Hanggang sa natapos na yung 1 month kong bakasyon at kailangan ko na ring umuwi. Pasukan na kasi at grade 6 na rin ako nun. Sabi ko nun sa sarili ko, sana magkita ulit kami kapag nasa tamang edad na. At sana maging kami. Fast forward ay nakagraduate na ako ng college at the age of 21. Muli akong nagbakasyon sa lugar ng mga pinsan ko. Ang crush ko naman noon ay 23 na. At isa talaga siya sa dahilan kung bakit bumalik ako ron. Gusto ko siyang makita, gusto kong malaman kung tumangkad na siya or kung gwapo pa rin. At kung liligawan na ba niya ako, ngayong dalaga na ako. At 2 days pa nga lang ako sa lugar na yun, biglang ang pumasya lang crush ko. Punta siya sa bahay ng pinsan ko at nagkita kami. Grabe yung kabog ng dibdib ko. At ramdam na ramdam ko na mas lumalim ngayon ang crush ko sa kanya. Mas lalo siyang gumwapo ngayong binatang binata na siya. Pero pakiramdam ko ay kaibigan lang talaga yung turing niya sa akin. Na kaya't nakipagkaibigan na lang din ako sa kanya. Di nagtagal ay niligawan rin niya ako. Di ko alam kung napipressure lang ba siya or gusto niya rin ako. Pero inamin rin naman niya sa akin na crush din niya ako nung mga bata pa kami. Nakaso lang daw ay talagang mahiyain pa siya. Na kaya nga raw hindi niya ako malapitan man lang. Syempre kinilig ako kaya't hindi ko masyadong pinatagal at sinagot ko na rin siya. Naging boyfriend ko rin ang childhood crush ko. Natupad din yung wish ko na magkita kami sa tamang panahon at maging kami. Kaso lang parang hindi ako masaya sa relasyon namin. Pakiramdam ko kasi ako lang yung kinikilig pag nagkikita kami. Hindi man lang niya ako nagawang ipakilala sa tropa niya or sa pamilya niya na mas gusto pa nga niyang kausap yung mga pinsan niya kaysa sa akin kaya nawalan ako ng gana. Hindi naman ako pangit para ikahiya niya kasi maputi ako at medyo may itsura din naman na kahit na nga maliit ako. Noong mga time na yon ay meron din akong isang masugid na maniligaw sa lugar na yon. Hindi ko siya dati pinapansin kasi nga sa crush ko lang ako interesado. Kaya't ang ginawa ko ay pinansin ko na siya na akala ko'y magsiselos yung boyfriend ko. Lalo na kapag nalaman niya na merong ibang nagkakagusto sa akin. Pero wala talagang pakialam sa akin yung boyfriend ko. Kaya't dumating sa point na tuluyan na rin nahulog ang loob ko dito sa manliligaw ko. At sa huli, sinagot ko na rin siya. May effort sa akin tong bago kong boyfriend at ramdam na ramdam ko kung gaano siya kasaya nang maging kami. Actually, halos 1 week pa lang kami ay pinakilala na agad niya ako sa buong angkan niya. And to make the story short ay kinasal kami after 1 year. Masaya naman ako at walang regrets kasi naging consistent ang pagiging green flag ng asawa ko. At wala na rin ako naging balita sa ex-crush ko. Basta't ang sabi ng mga pinsan ko ay wala na raw sa lugar nila at nagpakalayo-layo na raw. After 11 years ang pagsasama namin ng asawa ko ay naghiwalay rin kami dahil sumama siya sa iba. Dinibdib ko yun dahil spoiled talaga ako sa kanya. Hindi nga kami nag-aaway kaya hindi ko na malaya na nagloloko na pala. So nag-decide ako na mag-work sa Manila at hindi ko naisipang magkaroon ng love life for 9 years. Dahil nga sa sobrang focus ko sa work at sa nag-iisang anak namin. Then one day ay tumawag yung pinsan ko na patay na raw ang tatay niya kaya't napauwi ako ulit sa lugar nila. At doon ngay aksidenteng nag-cross ulit ang landas namin ng ex-crush ko. Actually hindi ko talaga siya agad nakilala at buti na lang ay binati niya ako ng ganito. Hi, nagkita ulit tayo after 20 long years. Kamusta? Kasama mo ba yung asawa mo? Ngumiti lang ako nun sa kanya at dun na nga nag-umpisa ulit ang communication namin dahil nagkapalitan kami ng number at Facebook. Through chat ay nalaman ko na 6 years na rin pala silang hiwalay ng asawa niya. Ang rason ay sumama rin sa iba. Nagbiro pa nga siya na baka daw kami talagang dalawa ang nakatadhana. Baka daw kaya nangyari yun sa buhay namin. Matinong tao naman siya talaga, one woman man. Wala siyang bad records ng kataksilan kaya naniwala naman ako na sa asawa niya nagmula ang paghihiwalay nila. Na dahil na rin siguro na mas bata sa kanya ng 10 years yung asawa niya. Aminin ko na parang nabubuksan muli ang puso ko sa pagbabalik niya sa buhay ko. Na parang bumabalik yung kilig na nararamdaman ko sa kanya noon. Na ngayon ay ma-effort na siya sa akin at masigasig manligaw, hindi kagaya nung dating siya. Na wala man lang pake sa akin. Kaso lang naiinis ako dahil nung time na yung mga ex namin, ang topic namin, ang usapan ay grabe kung may pagmalaki niya sa akin yung ex-wife niya. Na kung i-describe niya ay halos perfect. Parang insulto ang dating sa akin. Hindi ko sure kung nagsiselos ba ako or pakiramdam ko na kailangan lang niya ako ngayon dahil ako yung available na iniisip niyang patay ng patay sa kanya noon. Minsan pa nga sabi niya ayaw na daw niya sa mga maganda tulad ng asawa niya na okay na raw sa kanya na ako na lang. So pangit ako ganon. Nag-stalk ako sa ex niya kung mala prinsesa ba talaga ang ganda pero hindi sa pagmamayabang. Ihamak na mas maganda naman ako sa ex niya. Lagi rin niyang sinasabi sa akin na gusto niya ay chubby ako at mahaba yung buhok. Pero nung nakita ko yung ex niya na chubby at mahaba yung buhok, ang ginawa ko nagpapayat ako at nagpaiksi ako ng buhok. Inaamin naman niya na sobrang minahal niya yung asawa niya pero feeling ko kasi
hindi pa siya nakaka-move on. Ginagamit lang niya ako para maka-move on. Tama kaya ako, Mami Len, or paranoid lang talaga ako at makitid lang ang utak. Dam ko rin naman na mahal niya ako ngayon at in fact nga ay pinakilala na rin niya ako sa mga kamag-anak niya. Naaya na rin niya ako na magsama kami pero hindi ako makasagot kasi nga may times pa rin na nagdududa ako na baka mas mahal pa rin niya yung ex niya. Paril talk naman ako, Mami Len. Sender, baby ng Manila. Kung sabihin kong tama at hindi ka nagkakamali, hindi pa siya fully healed. May comparison pang ganap. Fixing a broken heart ang atake. Noon ang kaagaw ng attention mo, barkada at kamag-anak niya. Hindi mo nakikita na mas malala siya ngayon. Kasi ex-wife ang tinik at kaagaw mo ng attention. Sasabihin pa na ayaw na daw niya sa maganda. Kung sabi mo mas maganda ka pa sa ex, literally na hindi niya makita yung ganda at yung worth mo. Never date someone hasn't finished loving someone else. Mas okay pang mag-isa kaysa mag-settle sa isang relationship na pwede na. Hindi niya nakita yung worth mo nun kaya nilet ko mo. May nagbago ba ngayon? Alin, yung kasal na siya tapos kinukumpara ka sa ex niya at iniinsulto ka. Di ba mas malala yan? So settle for less na lang ang atake at tiyaga-tiyaga na lang. Papanindigan yung kasabihan na nakatadhana kayo kahit hindi naman. Masaklap pa niyan kapag bumalik si Mrs. baka nga ka sa huli. Totoo nga na kapag gamit na gamit ang puso, nakitid ang utak.